Si Boyeng Rimulya kasi, minamaliit niya yung affidavit ng mga Marines. Sabi niya, hindi naman nangyari yan pagkatapos 18 sila dyan, tapos joint affidavit, Kenemerlu. So, hindi niya tinanggap yung affidavit ng 18 Marines kasi sabi niya dapat individually executed. I can understand that part, yung papa-execute niya individually. Okay lang naman yun, may abogado naman itong mga Marines. So, di sige, mag-execute kayo ng affidavit, 18 kayo, isa-isang kwento, ganyan-ganyan. Kasi in that way, self-correct yung mga kwento makakapaghanap sila ng inconsistency and things like that. So, kailangan talagang galingan nung 18 Marines yung pag-prepare nila ng affidavit nila. If they do not want the ombudsman to find no reason para i-reject yung affidavit, okay, fine, di sige, nandun na tayo. However, may interview kasi itong si Boyeng Rimulya doon sa Karambolista Executive Session na kung saan, on top of dun sa pag-downplay niya ng affidavit, ang sinabi niya, yung mga sinabi niyo naman dyan, hindi naman nangyari. Hindi naman yun totoo. It never happened. Ganyan, yung mga ganong etchos. Kasi tinanong siya, so yung meeting sa Bel Air, hindi nangyari yon. Ngayon, I do not know, baka hindi pa alam kasi ni Boyeng Rimulya at that time, pero di ba si Attorney Kaufman, sinabi niya na nakakuha sila ng recording, ng voice recording, na sinubmit ng prosecution na kung saan nagka-access lang sila later on. Nung nakuha nila yung ebidensya na yon ay nag-uusap ang mga government officials na kung saan topic nila kung paano bigyan ng plausible deniability si Bongbong Marcos. At yung isa doon sa mga nag-uusap-usap na yon, na mga opisyalis ng gobyerno, ng Philippine government, personalities pala, not all of them are government officials. Yung isa ay sinasabi na, I am the silent partner of BBM. Ganun. So ngayon, I do not know, maybe that reason kung bakit itong si Boyeng ay biglang nagbago ng tono. So ngayong March 2, nung tinanong siya tungkol dun sa meeting sa Bel Air, inamin ni uncle mo. Iba na naman. Iba na naman siya. Sabi niya, eto na yung interview sa kanya. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat Nagbago na lahat. Pero sir, kung yun po... Nagbago na ang lahat. Ang tangin na nagbago. Basta trip nila magbago-bago na lang. Bago na lahat. Matagal na yun. Nagbago ng lahat. Hindi, akala, ang ano sa kanya is, ang tagal kasi ng writ of habeas corpus niya. Kasi nga, inano yun yung sulat niya kasi kay Inday, that is state policy. Kailan nagbago? Kailangan may bagong state policy. Kaya nga sabi niya, akala ba namin sinira ang evidence? So bakit may witness protection? So ibig sabihin, pwedeng sa Pilipinas gawin yung kaso. Correct. Kung gusto nyo. Ayaw nyo, not because the courts cannot do it, because ayaw nyo lang na may kinalaman sa si BBM. Kailangan talaga na may plus, Pero with this, ano pang plausible deniability ni BBM? wala naman talagang plus. Lahat naman gusto ni BBM may plausible deniability. Alam ko na kung sino yung isa sa mga nag-strategist ito ni BBM ng plausible deniability. Kasi ngayon ko lang narinig ginagamit ng mga tao yung plausible deniability. Kasi tinuro ko yan sa isang tao Noon Alam ko. Sabihin ko sana, lagi nga itong binabanggit sa vlog niya noon Hindi ba meron, di ba ewan ko kung narinig niya minsan nung nagla-live kami, tinanong niya ako, ano yung plausible deniability, ganyan.
So, kaya nung narinig ko yung plausible, may mga plausible deniability. But ang bago uso, feeling ko, alam ko na kung sino isa sa mga tao nito na kailangan may plausible deniability. Oo. So, alam ko na kung sino. Kasi sa akin lang naman yan nalaman yon. So, parang ako, na parang, katsipan, naku, intayin ko na lang talaga na kainin ko yun ng mga cholesterol sa katawan. True. So, ang eksena, lahat naman kailangan may plausible deniability si BBM sa pagnanakaw, sa pagpatadukot kay PRD, sa pangbabarubal kay Inday, ganyan. But it can only last so much because una-una, hindi ka kasing talino ng tatay mo, yung tatay mo nga. It's all gonna crumble one day. Ako talaga, wait and see na lang ako kasi parang isang bulate na lang hindi pumipirma. Isang bulate na lang hindi pumipirma. Totoo. Ayan. Tapusin natin yung video. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. In fairness kay Boy, tama naman siya doon. Na one person, one affidavit. Kasi, iba-iba naman kayo ng personal knowledge. In fairness sa kanya doon, in fairness sa'yo doon, Boy. That's what I said earlier Di ba? Yan din. And in fairness sa'yo. Pero kasi yung affidavit nila yan, ng group affidavit, I think it is for simpler presentation. Kasi presenta nila ito sa media, ganyan. Actually, in fairness din naman kay Baligon, makikita mo sa affidavit kung sino yung nagnanarrate. Kung sino yung nagnanarrate sa affidavit. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi mo alam kung sino yung may knowledge doon. Kasi may nakalagay kung sino May pangalan Ano to sabi ni Beck Manalo, pati deads na si Enrile. Naalala ko sabi ni Sal Rogando, kapag na-deads na si Enrile, magkakaloko-loko ang mga decision making ni Bongbong Marcos. Did I say that on Yes. publicly? Publicly? Did I say that publicly? I was alive. Am I correct or am I not correct? Anyway, ako talaga, hindi magtataka ko kung yung mga Pilipino. I think kasi silent ang mga Pilipino ngayon kasi hirap sa buhay. Pero I really think deep inside ang mga Pilipino, galit na galit. What do you think? What do you think pag may nakakausap kayo, may kainuman kayo, total stranger na punta sa politika, especially about this Maleta, who still believes the media and this politician shit? Do you think na mga Pilipino is may puot? May puot na ngayon, naghihintay na lang ng 2028. May puot, pero marami pa rin kasi talagang dead me. They still think, yung impression ba na pinapakalat ng mga anti-Duterte na, ay hindi, kulto lang kayo or masyado yung pinapanginoon si Duterte. Hindi pa sila makasabay dun sa politika ng mga taong aligned kay PRRD. So, marami pa ba ang mga DDH? Hindi, they are not necessarily DDH. Pero, kumbaga, parang ang feeling nila, yung mga galit na galit doon sa mga ganung bagay, hindi mga Duterte supporters yun, yung mga galit na galit. Hindi pa sila makasabay doon sa usapan. So, parang ang feeling nila, hanggang doon lang yung kwento, na partisan lang yung kwento. Pero alam mo, yung situation kasi ngayon, Joey, parang situation ng 2016, nung unang tumakbo si Digong, may mga talagang dilaw, di ba dilaw tawag sa kanila, tapos meron talagang diehard Duterte noon. Kakunti nga lang nun ang mga tagapagtanggol ni Digong Kaunti lang nun. Yung vocal. Mas grabe nun, girl, kakaunti lang yun Tapos kalaban mo, dilaw na 30 years, tapos ito si Digong, bakla. 3 buwan ka palang nasa limelight, tapos mas matindi yung laban nun, mas mahirap. I don't know, kaya ba, is there a day na may makikita kayong reels na hindi about kay Sara? Tapos nanuloka ako, ang daming likes. Tapos hindi ko kilala yung content creator. So sabi ko, oo, totoo. Ang dami ng ganyan, oo. Ang dami ng ganyan. Sila talaga ang backbone. Sabi ko, ang dami naman itong likes.
Milyon. Dapat ang daming views, milyon. So, iba na ngayon, ang dami ng tagapagtanggol ni Sarah. Mas maraming tagapagtanggol si Sarah. Unlike then, no, na nakita namin kayo na lumago eh. Diba? From zero to having a huge leading voice talaga. Nakita, kumbaga kami noon na nagbabasa sa inyo, nakita namin yung growth ninyo as a platform as well. Yung mga ngayon, yun tama ka ngayon, magugulat ka nun, parang, ay, sino to? Ang bongga, dami niya ng followers, dami niya ng sikat na, ganon. Marami talaga, ha? Actually, ang mga tina-target nilang mga Duterte supporters, itong PCIJ, ganyan, ang mga tina-target niyo, yung mga pina-follow nyo rin. Sabi nila, uy, Pinos, bakla pina-follow mo kasi sila. So, ako talaga, well, I really think that kayo na mga PCIJ or whatever, you are secretly a fan of Duterte-aligned content creators. True. Tapos panay kayo, amplify propaganda, o pinayo. Diba? Pagkatapos sasabihin ninyo, Chinese propaganda. We are a democratic country, motherfuckers. So, you are telling us that we cannot share post from Chinese embassy when we feel like it? Kailangan bayaran kami agad? Kailangan nakikinabang kami agad? Diyos me, kung bayaran po, Chinese embassy, okay na po ako sa Shark, BYD Shark. Okay na po ako doon. Chinese embassy, nananawagan po ako. Total, inimbestigahan ni Philippine Center for Investigative Journalism na kami ay mga bayaran na propagandista ng China. Sa Chinese embassy po nananawagan po ako. Yung bayad nyo po, okay na po ako sa BYD Shark. Hindi, alam mo kung bakit nila ginaganyan yung social media, yung media. Ano rin yan, girl? Una, tumatanggap sila ng bayad talaga sa NED. Siyempre, ang NED, kailangan, pakita nyo kung paano kunwari gumagalaw ang China. So, kailangan lang nila ng material. Ganyan ang NGO. Kasi NGO, di ba yung PCIJ? Ganyan ang NGO. May funding yan. China operations in foreign countries. Ganyan, may ganyang program. So, ikaw na NGO ka, mag-a-apply ka ng pera. Ang kailangan mo ng deliverables. So, yan na yung deliverables nila, Joey. Maawa na tayo, yun na lang kinabubuhay nila. Pero sana problema, kayo yung bayad, di pagkakas kami yung sasabihan yung bayad, gago ba kayo? Tangina nyo. Kailangan nila ng deliverables doon sa project. Kasi ngayon, di ba may funding nga dyan ang US government about anti-China emirate. So, kailangan nila ng deliverables. Tapos, tayo ang deliverables nila. O, kita nyo na ito, ganito sila meklat. So, parang, syempre, alam mo naman yung corruption dyan sa NED and USAID. In-expose yan ng Doge. So, sila, hindi naman nila bin-verify kung totoo yung report na natatanggap nila sa mga NGO na tumatanggap ng funding. So, parang, okay, ito na, insertion na natin, ganyan. So, tuloy-tuloy ang pera. Kaya nga wala silang ito lang yung investigation na walang investigation. Na parang saan tumatanggap? Alam mo yung kailangan talaga may ipagtagpi-tagpiin ng sobrang nipis ng pagkakatagpi-tagpi. Sobrang nipis ng pagkakatagpi-tagpi nila. IJPH event ng PCIJ noong April 30 to May 2, 2024, and they were actually publicly acknowledging that the IJCon is supported by National Endowment for Democracy. It's funded by National Endowment funded by the CIA. Correct. They were publicly, PCIJ Board Editors Chairman Howie Severino will deliver the keynote. Ayan. So ano nga sila? Funded nga kayo. So, hindi mo pwedeng, you are funded by the US government. So, paano mo sasabihin independent ka? Funded ka ng gobyerno. Oo. Ayan. So, anyway, ito na nga. Sabi nila, dangerous narrative. The narrative peddled by the influencer is part of the larger pattern of conspiracy theories intended to Is it conspiracy theory na sabihin na funded kayo ng NED, ng US government? Pero, ano mo sabihin ko? What I'm gonna say is, in fairness naman sa PCIJ and everything, I really don't think that they personally believe this. Trabaho lang sila. Kasi nga, pag journalist ka talaga, kung matino ka na journalist, hindi ka talaga,
wala talagang pag-asa sa Pilipinas. Mahina. So, kailangan mong maging PR operator ng kung sino-sino. So, right now, they are the PR operator of the US. Gone are the days of the real work of PCIJ ng mga bata tayo nung 90s. Kasi nung mga gawa nila nung 90s, kakaiba, girl. Complete, talagang buwis buhay. Buwis buhay. Ito talaga bakla. Nag-ipon ka lang ng Facebook post at nagbilang ka lang ng shares. Investigative journalism na po to. Tangina, bakit daw gising ng unang-una raw sa madaling araw, ako ang nag-share? 12:02 Bakit a.m. at 12:02? I remember at that time, like, naka-live tayo, and then, pinag-uusapan natin yung bardahan ng Chinese Embassy and others. Tapos, may nagsabi dito sa comment na may barda na naman ng Chinese Embassy na yun against PCIJ. Tapos, I remember, pinuntahan mo yan. Sabi ko, patingnan nga. And then, it was true, may bardahan. And then, pinost niya. True sas, dati idol ko mga taga-PCIJ kasi tingin ko magagaling sila. Kasi nga, iba yung PCIJ nung 90s at iba yung PCIJ now. Nung 90s kasi talaga, mabusisi yung kanilang investigation. Admirable talaga. Ito kasi, admirable yung work nila noon. Actually, I look up to them at the time. Kasi nga, sino pa ba yung mga panahon nung panahon na yun? Iba na kasi ngayon eh. Pero ngayon kasi, PR work. It's PR work na lang talaga sila. So, si Joey, si Mark, si Ana. Sino si Real Enlighten? Who is Real Enlighten? Parang, Bakla meron silang mga page na hindi natin alam. di na namin kilala to eh. Sino to? Ang dami niyang followers, oh. Wala naman nagla-like dito. Sino to? Oo. About? Sino ito? Tapos ano lang siya, yung share lang siya ng video, oh. Share ng video. Wala. Real Enlighten. Pero marami siyang followers. Hindi, baka ano to, girl? Hindi ko nga kilala to eh. Hindi ko rin kilala. Pa-follow na Go kita. to add. Total magkasama tayong minention.